Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video, 135 na barko ng China, pinapalibutan na ang West Philippine Sea. And guys, yan ang mainit na balita ngayon dahil nakita na naman ng Philippine Coast Guard na nagkukumpul-kumpulan sila dyan sa West Philippine Sea. Especially sa, particularly sa Juan Felipe Reef. So yun guys, di ba? Talagang hindi tumitigil itong China na hindi mo alam kung talaga anong ginagawa nila dyan guys. So papakita muna natin yung video pero wala itong sounds kaya tuloy-tuloy ang pagsasalita natin guys. So ayan guys, so nakikita nyo naman dyan, di ba? Ang dami nila, nagsikalat sila. Ayun no, kitang-kita mo. Kuha yan guys sa drone ng Philippine Coast Guard. At kung mapansin nyo guys, kung mapansin nyo yan, nakumpulan na sila, lalong-lalo na yung militia vessels na tinatawag nila. Ayun no, dikit-dikit sila, di ba? Oh, napakarami nila guys. Halos tabi-tabi sila. So kung mapansin mo, meron din silang solar panel yung kanilang mga bangka. Kaya sabi ng Philippine Coast Guard, talagang ito nilagay nila dyan para pamatagalan. Pero kung mapansin nyo rin guys, dyan, habang nakikita nyo, kung mapansin nyo rin na walang ano sa kanila guys. Wala mang ni isang taong nakikita. Di ba? Wala kang makita guys. Umaga yan na, di ba? Dapat sana may nasa labas, nakikita mo may galawan. Wala. Talagang nandyan lang sila. Kaya paliwanag ng Philippine Coast Guard dito, ang sabi nila, nung napunta sila doon, ilang beses na sila nagradyo guys, malapit sa kanilang area, pero wala sumasagot daw. Wala talaga. Talagang napakabastos ng China guys. Siguro hindi nang utos sa kanila. At isang misteryoso pa dyan, ano nga bang ginagawa nila dyan, di ba? Na nandyan lang, imposible namang mangingisda yan kasi kung mangingisda yan, dapat umalis na yan, di ba? Pero bakit nandyan pa at dumami pa lang? So, isang paliwanag ng Philippine Coast Guard guys, na sa tuwing nagkukumpulan pala yung mga yan, sa mga iba't ibang parte sa West Philippines. At pag alis nila, di ba, pinakita natin dito, di ba guys, naging viral din yan, at binlog din natin yan, yung corals natin, di ba? Yung corals natin sa Escoda Reef, at saka dyan sa Rossel Reef, talagang inubos nila. Akala mo, dinaanan ng bagyo sa ilalim, di ba? So, ganyan ang paliwanag ng Philippine Coast Guard. So, sigurado sa pwesto nilang yan, guys, pag alis nila, sirahan na naman. So, paulit-ulit lang, di ba, yung ginagawa ng China sa atin. Talaga namang may visit ka bilang isang Pilipino kasi sa atin yan, napakalino na sa atin yan dahil sakop yan 200 exclusive economic zone natin. Tapos, yung mga pro-China, di ba, guys? Na mga kapwa Pilipino natin pinagtatanggol. Ano kaya masasabi nila ngayon na yan na naman ang in-expose ng Philippine Coast Guard. So, yan pa rin ang resulta guys nung panahon ni Duterte na pinabayaan niya talaga yung China. Na ngayon, yan, no? Nandyan na naman sila. Nakakalat na naman sila sa kanilang gustong sakupin. At syempre, hindi maganda sa atin. Dahil ng corals na nandyan guys, kailangan ng ating ecosystem yan. Bukod doon, mga next generation natin, di ba, baka wala na silang makita at masisira na itong mga corals natin dyan sa West Philippine Sea. Kaya guys, ano sa tingin nyo guys, yung China na yun talagang ayaw, di ba? O may pinaghahandaan ba yung mga to guys? Kasi meron kasing Christmas convoy na pupunta dyan, particularly ang grupo nila rin sa Ontiveros. Pupunta dyan sa may Ayungin Sol, magbibigay sila ng regalo. Ano to guys, 40 na bangkayan. Pupuntahan nila yung mga kasundaluhan natin doon.
bibigyan ng Christmas gift. Para siyempre bilang may padama. Unang-una yung Pasko kasi nga kaya nga Christmas convoy ang tawag nila. Para may padama natin, sabi nila sa ating mga Philippine Coast Guard, Army o sino man nagbabantay dyan sa West Philippine Sea. Na kaisa ang tawag sa kanila guys, atin ito. Kasama dyan sila Pacquiao guys na kasama dyan para may padama na nakakaisa o nakikiisa ang atin nito na grupo o yung Pilipino na sumusuporta sa kanila para ipaglaban natin guys. Para ipaglaban ang karapatan natin. Hindi para makipaggera kagaya ng sinasabi ng mga DDS dyan guys na gigirahin daw tayo ng China, naging pro-US daw tayo, di ba? Tuta daw tayo ng US. So alam naman natin, ganun ang mga black propaganda nila para silang taga-China, di ba? Pero sa Pilipinas. So magandang hangarin nung atin ito na Christmas convoy. Kaya sabi nila, posible rin na pinaghahandaan nila, baka mamaya haharangin ng mga to. So hindi natin alam guys, pero siniguro naman ng Philippine Coast Guard na babantayan nila, poproteksyonan nila yung mga pupunta dyan. At siyempre, yung ating mismong West Philippine Sea, handa silang bantayan. Ano mong mangyari guys, kulang man natin kagamitan, alam naman natin, di natin yung mapapantayan ng China dahil sa laking bansa, sa yaman nila, sa dami ng kagamitan nilang pandigma, hindi natin kakayanin. Pero yung manindigan tayo, di ba? Kagaya ng tindig ng foreign policy ngayon ni BBM, kailangan magkaisa po tayo. Huwag na nung panahon ng Duterte na halos bigay ang buong Pilipinas sa China, di ba? Magpasa hanggang ngayon, ganyan pa rin ang mga pro-China. So kaya guys, ano sa tingin niya guys? Ito bang mga to talaga bang may pinag-ahandang di natin alam na darating yung araw, bigla na lang lalabas o gugulatin tayo. So ma-check po tayo guys at supportan po natin ang ating Philippine Coast Guard, Marine Navy, lalo-lalo na sa West Philippine Sea. So guys, ang ganda dito lamang guys. Ito guys, panoorin nyo yung interview ni Manong Ted sa kay Jay Tariela ng Philippine Coast Guard. Alright? So ganito lamang po. Thank you very much.